Sa ika-19 na siglo, sumali ang Inglaterra sa pandaigdigang kalakalan. Nagdadala sila ng mga seda at pampalasa mula sa ibang kolonya, ngunit sa kasamaang palad, aksidenteng nadala rin nila ang zombie virus at hindi nagtagal, kumalat na ang mga halimaw na ito sa buong bansa. Milyon-milyong tao ang namatay at nabuhay muli bilang mga zombie na gutom sa utak, at nagsimulang pag-aralan ng mga malusog na mamamayan ang nakamamatay na sining mula sa China at Hapon. Sa huli, itinayo ng gobyerno ang Grand Barrier, isang 100 talampakang pader na pumapalibot sa London. Pagkatapos ay idinagdag nila ang Royal Canal, isang napakalalim na kanal na pumapalibot sa syudad at mga pader nito. Ang lupain sa pagitan ng pader at kanal ay kilala bilang in-between. Sa ikalawang labanan ng Kent, Nozera ang isa sa mga tulay sa kanal at pinatay ng mga zombie ang lahat ng mga naninirahan sa in-between, na naging dahilan ng pagkabaliw ng hari. Matapos ang labanan, inutusan niya na sirain ang lahat ng tulay maliban sa isa. Hindi nagtagal, umalis ang mga lord at lady sa London upang manirahan sa kanilang sariling nakukutaang mga ari-arian. Isang araw, dumating si Colonel Darcy sa isang ari-arian sa Hertfordshire County dahil nabalitaan niya ang tungkol sa isang nakagat na tao. Sinusuri ng bantay ang kanyang pagkakakilanlan sa pasukan at dinala siya sa isang lagusan, kung saan tiningnan ng pari ang kanyang hubad na katawan upang matiyak na hindi siya nakagat. Pagkatapos ay pinapasok na siya sa bahay, kung saan naglalaro ng baraha si Mrs. Featherstone kasama ang mga kaibigan. Sinasabi niyang walang nakagat dito at walang zombie na nakapasok sa kanyang ari-arian sa loob ng maraming taon. Nagkunwaring gusto ring maglaro, umupo si Darcy sa mesa at naglabas ng isang bote ng carrion flies. Pinakawalan niya ang mga ito sa silid habang ipinapaliwanag na kaya nitong matukoy ang bulok na laman. Lumipad lamang sandali ang mga langaw bago sila damapo sa isang lalaki, ibig sabihin na unti-unti itong nagiging zombie. Agad na sinira ni Darcy ang kanyang baso at sinaksak ang mukha ng lalaki bago pugutan ito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay tinanong ni Darcy kung nahawa ng lalaking ito ang sinuman sa bahay. Itinanggi ito ni Featherstone kaya sinipa ni Darcy ang ulo ng zombie upang eskandalohin ang mga bisita habang paalis siya. Gayunpaman, tumangging magsinungaling pa ang anak na babae ni Featherstone at nagtungo sa itaas upang tingnan ng pamangkin ng nahawang lalaki. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, naging zombie na ang babae at inatake na ang mga tauhan, at ngayon ay inaatake niya rin ang anak ni Featherstone. Samantala, sinanay ni Mr. Bennet ang kanyang 5 anak na babae sa lahat ng uri ng sandata at martial arts na kilala ng tao upang maprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa mga zombie. Gayunpaman, hindi masaya si Mrs. Bennet tungkol dito at gusto niyang tumuon sila sa pag-aasawa. Nang marinig ni Mrs. Bennet ang tungkol sa isang paparating na sayawan, kinumbinsin niya ang kanyang asawa na payagan silang pumunta bilang pahinga. Lahat ng mga kapatid ay nasa sabik tungkol dito maliban kay Elizabeth, na hindi mahilig sa mga pagtitipon. Isinuot nila ang kanilang pinakamagandang damit ngunit siniguro pa ring magtago ng mga armas sa kanila. Mamaya sa party, nakikipag-usap si Bingley kay Darcy ngunit nanigas nang makita si Jane, agad na umibig dito. Inanyayahan niya itong sumayaw at masaya silang magkasama. Pagkatapos ay pinilit ni Bingley na sumayaw din si Darcy at sinabi na tanungin si Elizabeth, ngunit sinabi ni Darcy na katanggap-tanggap naman siya ngunit hindi sapat ang kagandahan upang tuksuhin siya. Narinig ito ni Elizabeth at lumakad palayo, ngunit aksidenteng natama ng isang bote at napahiya sa harap ng lahat. Sa labas, nagsimulang umiyak si Elizabeth ngunit naputol ito ni Featherstone, na naging zombie na. Nakakapagsalita pa siya at gusto niyang sabihin kay Elizabeth ang isang bagay, ngunit binaril muna siya ni Darcy sa ulo. Nang marinig ang putok, lumabas ang maraming tao upang tingnan sila. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isa pang zombie at tumunog ang mga bantay ng kampana upang ipahayag ang pag-atake. Habang nagtago ang karamihan ng mga bisita, naglabas ng mga armas ang magkakapatid na Bennet at nagsimulang lumaban sa mga zombie. Lumalaban sila ng walang awa, pinababagsak ang bawat nilalang sa tumpak na hampas ng kanilang mga espada at mahusay na sipa. Ang pagkakita kay Elizabeth na lumalaban ay nagsimulang maakit kay Darcy. Pagkatapos ay sinunog ang lahat ng katawan ng zombie. Nang umuwi ang magkakapatid, hindi matigil ni Jane ang pag-usap tungkol kay Bingley habang hindi naman matigil ni Elizabeth ang pag-angal tungkol sa ugali at pagmamataas ni Darcy habang nagsasanay siya, na ginagawa ang kanyang mga galaw at suntok na mas malupit. Kinabukasan, nakakuha si Jane ng imbitasyon para magtsaa kasama si Bingley. Pinilit ni Mrs. Bennet na sakyan niya ang kabayo sa halip na karwahe, sa ganitong paraan ay maaaring hilingin na manatili siya kung uulan. Sa daan, tumakbo ang ilang aso dahil sinusundan sila ng zombie. Naghanda si Jane na bumaril, ngunit natakot ang kanyang kabayo at ibinagsak siya bago tumakbo palayo. Pagkatapos ay sinubukan ni Jane na bumaril, ngunit bumalik ang kanyang musket at nasaktan ang kanyang kamay. Nang umatake na ang zombie, inilabas ni Jane ang kanyang kutsilyo at nakipaglaban,
Mabilis na pinutol ang mga kamay ng zombie at sinaksak ang mga binti nito. Nang bumagsak ito, sinipa niya ang dibdib at tinungtungan ng ulo upang patayin. Habang umuulan, napansin ni Jane ang isang zombie na ina na may hawak na nahawang sanggol na papalapit sa kanya. Kinabukasan, dumating si Elizabeth sa bahay ni Bingley. Nahanap pala nila si Jane na may trangkaso, kaya nanatili siya doon magdamag na may lagnat at pumunta si Elizabeth upang tingnan siya. Gayunpaman, nag-aalala si Darcy na baka nahawa si Jane kaya habang sinusuri siya ng doktor, pinakawalan niya ang carrion flies. Hindi tumugon ang maliliit na insekto kay Jane at madaling nahuli ni Elizabeth ang lahat. Dinurog niya ang mga ito sa kanyang kamao bago ibalik kay Darcy na may sarkastikong komento. Pagkatapos ay sumama si Jane kay Bingley at sa kanyang mga bisita ngunit tumanggi siya sa kanilang imbitasyon na maglaro ng baraha, sinasabi na mas gusto niyang magbasa. Nagkapagtalo tungkol sa kung ano ang bumubuo ng tunay na babae at hindi alam ni Darcy kung humanga o kinasusuklaman ito. Nang gabing iyon, lihim na pinanood ni Elizabeth si Darcy na nagsasanay sa labas. Kinabukasan, dumating ang ibang mga kapatid na Bennet at ina upang sunduin sina Jane at Elizabeth. Gusto ni Bingley na manatili sila ngunit pinaalalahanan siya ni Darcy tungkol sa panganib ng impeksyon. Nagkaroon siya ng isa pang pagtalo kay Elizabeth, inihayag na alam niyang pinanood siya kagabi. Upang mapasaya ang lahat, kinumbinsi ni Mrs. Bennet si Bingley na magdaos ng sayaw upang itaas ang damdamin ng mga tao. Sa daan pa uwi, napansin nila na nabagsak ang lokal na ampunan at ngayon ay gumagala ang mga zombie na ulila sa kagubatan. Makalipas ang ilang panahon, ipinakilala ni Mr. Bennet ang kanyang pamilya kay Pinsan Collins, na makakakuha ng ari-arian kapag pumanaw si Bennet dahil hindi pwedeng maging tagapagmana ang mga babae. Sa tanghalian, sinabi ni Collins sa kanila na ang kanyang patrona ay si Lady Catherine, isang kahangahangang manlalaban na gumawa ng mga himala noong gyera ng zombie. Ipinakita rin niya ang interes kay Jane, gayunpaman ay agad siyang tinanggihan ni Mrs. Bennet na sinasabing may Bingley na si Jane at inialok si Elizabeth. Sa hapon, umalis sina Collins at ang mga kapatid upang bisitahin ang kanilang tiyahin, ngunit huminto sila sa daan nang makita nila ang nahulog na karwahe na may babaeng sumisigaw para humingi ng tulong. Nakahanda na ang mga sandata ng mga kapatid at nang lumabas ang babae, binuksan nila ang apoy dahil zombie pala ito. Tinapos siya ni Jane sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya pababa ng burol. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, nahihirapan si Elizabeth na buhatin ang lahat ng sandata ngunit ibinabalik lamang ito ni Collins sa kanyang mga braso sa halip na tumulong. Nang dumating sila sa bayan, napansin nila ang mga bagong sundalo na magpoprotekta sa lugar na ito. Nakilala ni Elizabeth si Lieutenant Wickham at agad silang nagkasundo. Nakasakay si Darcy malapit at nagselos nang makita sila, kaya umalis siya nang walang salita. Sinabi ni Wickham kay Elizabeth na hindi sila magkasundo ni Darcy dahil sa ilang isyu ng pamilya tungkol sa pera. Nang gabing iyon, dumalo ang lahat sa sayaw at gumugol ng oras si Jane kasama si Bingley. Sinubukan ni Elizabeth na makipag-usap kay Wickham, ngunit hinayla siya ni Collins sa pagsasayaw habang nagpapakita ng maraming enerhiya at sigasig. Sumunod na humingi si Darcy na sumayaw siya, ngunit ginawa ni Collins na nakakatawa ang sandali at naglakad palayo sila. Sa daan palabas, narinig ni Darcy si Mrs. Bennet na nag-uusap tungkol sa kinabukasan ni Jane kasama si Bingley at patuloy na binibigyang diin ang kanyang pera. Samantala, nabangga ni Elizabeth si Bingley at nakarinig sila ng ingay. Nang lumingon sila, nakita nila ang isang katulong na inaatake ng zombie. Kumuha ang dalawa ng mga palakol at sinundan sila pababa, ngunit hinawakan ng zombie si Bingley at nahulog siya. Agad na dumausdo si Elizabeth at binangga ang zombie bago tingnan ng kanyang kaibigan, ngunit nang tumingin siya sa itaas ay natuklasan niya ang lahat ng zombie na ulila na nakatago doon. Tinanong niya sila kung paano sila nakapasok at sinabi ng isang bata na ipinakita sa kanila ng kanilang bagong kaibigan ang daan papasok. Sa sandaling iyon, dumating si Darcy at nagsimulang lumaban sa mga zombie. Mabilis na tinalo ang lahat gamit ang mabilis na paghampas ng kanyang espada at tulong ng isang kutsilyo sa kusina. Isang zombie pa ang naitulak sa oven. Pagkatapos ay tinanong ni Darcy kung nakagat si Bingley at naghanda na patayin din siya, pero tiniyak ni Elizabeth na nahulog lang si Bingley. Bago siya umalis, sinabi ni Elizabeth na siya ay isang napakahusay na mandirigma ngunit masamang kaibigan. Kinabukasan, nakatanggap si Jane ng liham mula kay Bingley na nagsasabing bumalik ang kanyang pamilya sa London at magsisimula na siyang manligaw sa kapatid ni Darcy. Sa tanghalian, tinanong ni Colin si Elizabeth na pakasalan siya, ngunit kailangan niyang isuko ang kanyang mga sandata at hindi na lumaban sa mga zombie. Tinanggihan siya ni Elizabeth at nagtungo sa labas upang sumunog ng kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsasanay. Pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa pagtanggi sa napakahalaga na panukalang iyon ngunit iginalang ng kanyang ama ang kanyang desisyon. Niyakap ni Elizabeth ang kanyang ama upang magpasalamat ngunit patuloy ang panunuyan ng kanyang ina, kaya tumakbo siya sa kagubatan upang makahanap ng kapayapaan. Sa kagubatan, napansin ni Elizabeth ang isang grupo ng mga ibon na lumilipad sa itaas ng 4 na lalaking nakasuot ng top hat. Nilapitan siya ni Wickham at nang lumingon siya, wala na ang 4 na lalaki.
Sinabi ni Wickham na wala siyang nakita bago mag-anyaya sa kanya sa isang espesyal na lugar. Maya-maya, dumating sila sa isang simbahan kung saan nagbabasa ng sermon ng isang pari. Nang lumingon ng mga tao, nagulat si Elizabeth na makitang silang lahat ay mga zombie. Pinigilan siya ni Wickham sa paghawak ng kanyang mga sandata at pinanood nila ang pari na pinakain ng mga ito ng utak ng baboy. Nalaman na ang mga nahawang tao ay hindi ganap na nagiging zombie kung hindi sila kumakain ng utak ng tao at iniisip ni Wickham na ito ang susi sa pag-unawa sa pagitan ng mga zombie at tao. Sumang-ayon si Elizabeth at itinuro na dapat nilang dalhin ang ideya sa korona. Gayunpaman ay ipinaliwanag ni Wickham na halos naubusan ng pera ang bansa dahil sa gyera kaya wala siyang mapuntahan para humingi ng tulong. Makalipas ang ilang panahon, sinabi ng isang kaibigan ni Elizabeth na siya ay nakainggasa kay Collins at hiniling na sumama siya bilang kasama upang makilala ang mga magulang ng kanyang manugang. Sa ari-arian ni Collins, natuwa si Elizabeth sa isang larawan na nagpapakita kay Catherine na pumapatay kay Lucifer. Mayroon ding larawan ng Four Horsemen ng Zombie Apocalypse na sinasabing lilito kapag malapit na ang katapusan. Natanto ni Elizabeth na sila ang mga lalaking nakita niya sa kagubatan. Pagkatapos ay nakilala niya si Catherine at ang kanyang anak na babae. Nagulat si Elizabeth na makita na nandoon din si Darcy at nalaman na siya ay pamangkin ni Catherine. Hindi nagtagal ay dumating din si Wickham dahil inimbitahan siya ni Elizabeth upang humingi ng perang kailangan niya para sa kanyang plano. Iniisip ni Catherine na nakakatawa ang ideya ng pakikipagkaibigan sa mga zombie at hindi sila makikinig sa isang pinuno, ngunit itinuro ni Collins na sinasabi sa Biblia na ang Antikristo ang mamumuno sa mga walang buhay. Sinuportahan ni Darcy ang opinyon ni Catherine at nagalit nang banggitin ni Wickham ang kanyang ama, kaya pinalabas niya ito sa mga bantay. Sinabi ni Elizabeth kay Darcy na siya ay walang pakiramdam gaya ng mga walang buhay. Nang gabing iyon, gumugo ng maraming oras si Darcy sa labas na nagsasanay upang harapin ang kanyang galit. Hindi makatulog si Elizabeth dahil humihilik ang kanyang kaibigan at naglakad sa hardin, kung saan nahanap niya si Wickham. Pumunta siya upang sabihin sa kanya na ginawa ni Darcy na umalis ang pamilya Bingley sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na pagkatapos lamang ni Jane sa kanilang pera. Hiniling din ni Wickham kay Elizabeth na magtanan sila ngunit tinanggihan niya ito. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Wickham na paparating na ang araw ng paghuhukom. Kinabukasan, sinabi ni Darcy kay Elizabeth na itinuturing niya siyang mas mababa ngunit nakaakit pa rin siya sa kanya, kaya tinanong niya na pakasalan siya. Tinanggihan siya ni Elizabeth at binatikos ang ginawa niya kina Jane at Bingley, ngunit ipinagtanggol lamang ni Darcy ang kanyang pamamagitan. Isang galit na Elizabeth ang sumipa sa kanya at hinagis ang isang grupo ng mga bagay sa kanya bago siya atakehin ng poker. Mabilis siyang nagdepensa at napunta sila sa isang nakakompromisong posisyon sa mesa. Naging isang buong laban ang kanilang pagtalo at nagpalitan sila ng mga suntok bago sila napunta sa isa pang nakakatawang posisyon. Nang sabihin ni Elizabeth na hindi niya kailanman pakakasalan ito, umalis na si Darcy at nagkaroon siya ng pagkakadurog. Mamaya, nakatanggap si Elizabeth ng liham mula kay Darcy na nagpapaliwanag ng kanyang sarili. Sinabi niya na hindi niya nilayong saktan si Jane, pinaalis lamang niya si Bingley upang protektahan siya mula kay Mrs. Bennet. Ipinaliwanag din niya na kailangan niyang patayin ang kanyang sariling ama nang maging zombie, ngunit binigyan pa rin niya si Wickham ng perang ipinangako sa kanya. Gayunpaman, patuloy na bumabalik si Wickham para sa higit pa at nasaktan dahil ayaw siyang bayaran ni Darcy. Pagkatapos ay sinubukan ni Wickham na pakasalan ng teenager na kapatid ni Darcy para sa pera, ngunit iniligtas siya ni Darcy sa huling sandali. Sa huli, ipinaalam ni Darcy kay Elizabeth na iginagalang niya ang kanyang damdamin para sa kanya, kaya upang makalimot sa kanyang pagkakadurog, pumunta siya sa London upang lumaban sa pinakabagong pag-atake ng zombie. Iniisip niya na may namumuno sa mga zombie dahil masyadong organisado ang mga pag-atake. Nang bumalik si Elizabeth sa bahay, natakot siyang malaman na tumakas si Wickham kasama si Lydia, ang bunso nilang kapatid. Hinuli niya na dapat na dinala niya ito sa simbahan ng zombie. Nang gabing iyon, binisita si Elizabeth ni Catherine, na nag-anunsyo na pakakasalan ni Darcy ang kanyang anak kung hindi siya unang pakakasalan ni Elizabeth. Nakikita ni Elizabeth si Darcy sa mas magandang liwanag ngayon ngunit hindi pa rin siya sigurado tungkol sa relasyon, kaya hinamon siya ni Catherine sa isang duelo laban sa kanyang bantay. Malaki at malakas ang lalaki, kaya naghagis siya ng mga mapanganib na suntok at madaling naharang ang mga atake ni Elizabeth. Tumangging sumuko kahit sakalin pa siya at nagsaksak sa kanyang mukha bago baliin ang kanyang braso. Sa isang mahusay na sipa, hinagis niya ito laban sa isang haligi na nabasag at naghagis ng bahagi ng kisame sa kanya. Nasulat ni Catherine si Elizabeth gamit ang kanyang mga espada ngunit inamin na iginagalang niya ang kanyang determinasyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Mr. Bennet sa silid upang ipagbawal kay Elizabeth na iligtas ang kanyang kapatid dahil masyadong mapanganib. Nag-volunteer si Jane na tumulong ngunit ayaw ni Elizabeth na sumama siya dahil gusto niyang protektahan niya ang pamilya. Nag-alok si Catherine na mag-alaga sa mga Bennet sa kanyang ari-arian upang makaalis sina Jane at Elizabeth. Nang makarating ang dalawa sa tulay, hinarang sila ng mga sundalo at ipinaalam na naghanda sila ng maraming pampasabog.
Pasasabugin ng tulay bukas ng madaling araw upang mapigilan ang grupo ng zombie sa London na lusubin ang ibang bahagi ng bansa. Hindi sila pinakinggan ng magkapatid at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, nasa larangan ng digma si Bingley at naghagis ng bomba sa mga zombie na nakakulong sa isang kanal, ngunit nang aalis na siya ay hinawakan siya ng isang nilalang sa kanyang scarf. Sa kabutihang palad, dumating si Jane sa tamang oras upang putulin ang scarf at itulak siya palayo sa pagsabog. Sa malapit, pumatay si Darcy ng isa pang zombie gamit ang kanyang espada, ngunit nakahanap siya ng isang grupo ng mga kamay ng walang buhay na umaabot mula sa lupa. Isang malaking zombie ang aatake sa kanya mula sa likuran, gayunpaman ay pinatay muna ito ni Elizabeth gamit ang isang palakol. Ipinaliwanag niya na nakatayo sila sa isang sementeryo ng zombie kaya nagsimula silang sumaksak sa lupa upang patayin ang mga nabubuhay na katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Elizabeth sa kanya ang tungkol sa kanyang kapatid na nasa simbahan, at kailangan ni Darcy na ipaalam sa kanya na nasunog ang gusali 5 araw na ang nakalipas, kaya malamang napatay na ang kanyang kapatid. Nang umalis si Darcy ay inihayag na nagsinungaling siya. Sinabi niya kay Elizabeth na wala na ang simbahan upang ilayo siya sa panganib, ngunit ang gusali ay maayos pa. Lihim siyang pumasok sa simbahan at nakita ang 4 na mga ngabayo ng apokalipsis na gumagabay sa isang grupo ng mga zombie. Samantala, napansin ni Elizabeth na patuloy na tumitingin si Bingley sa kalsada na papunta sa simbahan at hindi sa tulay kung saan dapat siyang mga siwa ng pagsabog. Napagtanto niya na nagsinungaling si Darcy at agad siyang umalis sakay ng kanyang kabayo. Sa kampo ng militar, natuklasan ng isang lalaki na may nagnakaw ng lahat ng utak mula sa mga patay na sundalo. Bumalik kay Darcy, pumasok siya sa simbahan sa pamamagitan ng likurang pinto at nahanap si Lydia na nakakadena. Sa isang pader ay natuklasan niya ang mga plano ni Wickham na atakehin ang London gamit ang mga zombie. Sa sandaling iyon, lumitaw si Wickham at nagalok si Darcy ng pera kapalit ni Lydia, ngunit tinanggihan ito ni Wickham at bumaril. Tumama ang bala sa isang gate at ang ingay ay alerto sa grupo, na agad na pumasok sa silid. Ito pala ay pinakain ni Darcy sa kanila ang utak ng sundalo upang gawing marahas sila. Habang sinusubukan ni Wickham na ipagtanggol ang kanyang sarili, sinira ni Darcy ang kadena upang iligtas si Lydia. Kasabay nito, hinailan ng kanyang kabayo ang mga bakal mula sa bintana upang makatakas ang kanyang amo. Sa labas, inilagay ni Darcy si Lydia sa kanyang kabayo at pinadala siya sa tulay. Pagkatapos ay pinababa niya ang ilang zombie bago siya hinarap ni Wickham, kaya nagkaroon ng duelo gamit ang espada habang tumatakbo palabas ng simbahan ang mga zombie. Sa kalayuan, patuloy na sumasakay si Elizabeth at nakatitig sa London na nasusunog sa takot. Sa sandaling iyon, nakita niya si Lydia at tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya narinig. Lumitaw ang grupo ng zombie sa likod niya at inilabas ni Elizabeth ang kanyang espada upang tawirin ito. Nakarating si Lydia sa tulay bago sila magsimulang maghanda para sa pagsabog. Bumalik sa simbahan, patuloy na lumalaban ang mga lalaki at natagpuan ni Darcy na saksakin ang kanyang kalaban. Gayunpaman, maayos lang si Wickham dahil patay na siya noon pa at napigilan ang kanyang pagnanais para sa utak salamat sa kanyang pagkamuhi kay Darcy. Ipinaliwanag ni Wickham na ang 4 na mga ngabayo ay bumangon mula sa impyerno at siya ang Antikristo na mamumuno sa kanila. Nagsimula siyang saksakin si Darcy at naghanda na pugutan siya, ngunit pinigilan siya ni Elizabeth sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang braso at pagyurak sa kanya gamit ang kanyang kabayo. Pagkatapos ay sumakay ang mag-asawa palayo sa kabayo ni Elizabeth habang hinahabol sila ng grupo ng zombie. Nakarating sila sa tulay habang inaaktibahan ng mga sundalo ang mga bomba at iniisip ng mga kapatid na pinapatay si Elizabeth ng mga resulta ng pagsabog. Gayunpaman, nang lumiwanag ang usok, gumagapang si Elizabeth sa mga labi. Nahanap niya ang walang malay na katawan ni Darcy malapit sa kanya at umiyak habang hinahalikan siya at sinasabi na mahal niya siya. Makalipas ang ilang araw, hiniling ni Bingley kay Jane na pakasalan siya at syempre ay sumagot siya ng oo. Nagising si Darcy mula sa kanyang coma at sinabi kay Elizabeth na narinig niya siya sa tulay. Nagalok siya sa kanya at sumagot siya ng oo bago sila maghalikan. Nagpakasal ang mga magkasintahan ng magkasama at si Collins ang nag-opisyal. Lahat ay masaya hanggang sa makita nila si Wickham na papalapit kasama ang isang grupo ng zombie.